Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nailigtas pa si Irene at tuluyan na siyang namatay. Nakaharap naman ni Carlos si Joyce, ang matalik na kaibigan ni Irene. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, natagpuan na ng mga basurero ang bangkay ni Irene sa tabing ilog na wala ng buhay. Kaya dinala muna nila ito sa isang punerarya ang bangkay ni Irene para doon pansamantalang iwan ng mga soko dahil sa wala silang makitang pagkakakilanlan sa kanya. Ayaw naman pumayag ng may-ari na iwan nila ang bangkay ni Irene dahil wala silang mapaglagyan. Sinabihan ng soko ang may-ari na pwede muna nila itong ilagay sa mesa. Ibig sabihin, pwede muna nila itong gamitin na props para paglamayan ng mga tao, pero kailangan kapag hinanap nila ang bangkay ni Irene, dapat maibigay niya agad. Maya-maya ay may tumawag sa lalaki na nangangailangan ng patay na pwedeng gamitin para pagkakitaan nila sa pasugalan. Kaya agad dinala ang bangkay ni Irene. Samantala, nagkataon naman na inimbitahan si Chang Susan at Josa ng kaibigan niya na may-ari ng pasugalan sa isang lamay. Ang hindi nila alam ni Chang Susan at Josa, si Irene ang nakaburol sa pasugalan na pupuntahan nila. Habang nagsusugal si Chang Susan, ikinainis ni Josa dahil ayaw nitong papigil kahit natatalo na siya sa sugal. Kaya tinawagan ni Josa si Annalyn para humingi ng tulong at kailangan pumunta siya para pigilan niya si Chang Susan sa pagsusugal. Samantala, sa bahay ni Carlos, kinausap ni Lynette si Joyce dahil naguguluhan na siya sa mga nangyayari kung bakit sa kanya hinahanap ni Joyce si Irene. At malakas ang kutob ni Joyce na may masamang nangyari kay Irene, kaya siya nagpunta para hanapin kay Doc Carlos dahil sa pagkakaalam niya sila ang huling magkasama. Hindi naman makapaniwala si Lynette na magkasama sila ni Doc Carlos. Sabi ni Lynette na imposible ang sinasabi mo dahil kagabi niluban ng bahay namin at ang pakiramdam ni Carlos ay si Irene ang may kagagawa nun. Nagulat si Joyce sa sinabi ni Lynette at sinabi niya na hindi po magnanakaw ang kaibigan kong si Irene at hindi niya magagawa yon. Dahil sa pagkakaalam niya, okay naman sila. Bakit naman niya gagawin yun? Nangungutang nga si Irene kay Doc Carlos. Nabanggit din ni Joyce kay Lynette na sinabi ni Irene sa kanya na may nangyari sa kanila ni Doc Carlos. Nang biglang naputol ang sinasabi ni Joyce dahil biglang dumating si Carlos at tinawag niya si Lynette. Pero narinig ito ni Lynette bago pa man siya tinawag ni Carlos. Ikinagulat naman ni Carlos nang makita niyang may bisita sila. Kaya ipinakilala ni Lynette si Carlos kay Joyce, kaibigan ni Irene. Kinabahan si Carlos nang makita niya si Joyce kaya nagtanong ito kung bakit siya nagpunta. Sabi ni Joyce na hinahanap niya si Irene dahil alam niya na nagpunta siya sa iyo. Itinanggi ni Carlos kay Joyce na hindi sila nagkita ni Irene at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Nakatitig lang si Joyce kay Carlos dahil hindi siya naniniwala sa sinasabi nito dahil alam niya na magkasama sila ni Irene at may nangyari sa kanila. Malakas ang kutob ni Joyce na may ginawang hindi maganda si Carlos kay Irene at kailangan niya itong alamin. Hindi na nagtagal pa si Joyce kaya nagpaalam na ito kay Lynette at Carlos. Pagkaalis ni Joyce, hindi mawala sa isip ni Lynette ang sinabi ni Joyce na may nangyari kay Carlos at Irene. Ibig sabihin, nagpunta si Irene sa bahay nila. Samantala sa Apex Hospital, nakita ni Justin na magkausap si Annalyn at Harry. Maya-maya nakita niya na itong paalis kaya nilapitan ni Justin si Annalyn at sinabi niyang mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo ni Harry. May problema ba siya? Sabi ni Annalyn na hindi niya kasi makontak ang tita Irene niya at hindi din ito sumasagot sa mga tawag niya. Nag-aalala na kasi siya baka may nangyari ng masama sa tita Irene niya. May usapan sila ngayon na magkikita dahil may photoshoot silang gagawin. Nagsabi naman si Justin kay Annalyn na gusto niyang tumulong sa paghahanap kay Irene dahil wala naman daw siyang gagawin. Ikinatuwa naman ito ni Annalyn at pinasalamatan niya si Justin. Agad naghanap ng impormasyon si Justin tungkol kay Irene at nakita nga niya ito. Pinuntahan niya si Eric sa opisina nito para humingi ng tulong hanapin si Irene Castro. Dahil may kilalang private investigator si Eric, nakakilala niya. Ipinakita ni Justin ang litrato ni Irene kay Eric. Sinabi ni Eric, bakit mo ba gustong ipahanap anong meron sa kanya?
Sabi ni Justin na mukhang nawawala siya dahil hindi nila ito makontak. Sabi ni Eric na baka mga ilangan pa na mas maraming impormasyon ang investigador bukod sa pangalan at mukha ng taong pinapahanap mo. Sinabi ni Justin na parang siya yung ex-girlfriend ng stepfather ni Annalyn na si Dr. Carlos Benitez. Hindi naman nagdalawang isip na tulungan ni Eric si Justin. Samantala, nagpunta naman ang abogado ni Moira sa kulungan para bisitahin siya at binigyan siya nito ng pera na kakailanganin niya dahil ito ang hinihingi niya kay Carlos noon pa. Naitanong ni Moira sa abogado niya kung kailan siya makakalabas ng kulungan dahil naiinip na siya sa loob. Di ba isa ka sa pinakamagaling na depensang abogado dito sa Pilipinas? Ngayon mo patunayan sa akin na magaling ka. Tulungan mo akong makalabas dito para makasama ko na ang anak kong si Zoe. Ang tagal ko na dito sa loob pero hindi mo pa din ako na ilalabas. Hindi ko na kayang magtagal pa dito sa loob. Sinabihan naman ng abogado niya si Moira na huwag kang maiinip dahil ginagawa ko naman ang lahat para matulungan ka na makalabas dito. Pero hanggat andyan ang witness na si Dax, hindi madaling gawin ang sinasabi mo dahil malakas ang laban nila sa'yo. Na mas lalong ikinabahala ni Moira dahil mukhang matatagalan pa siya sa loob. Samantala sa lamay ng pasugalan kung saan nagpunta sila Chang Susan at Josa, nakarating na si Annalyn at agad niyang nilapitan ang dalawa kung saan nakikipagsugal si Chang Susan. Inis naman si Chang Susan dahil hindi man lang siya nakabawi sa talo niya at nagkaroon pa siya ng utang sa kaibigan niya. Pinigilan na ni Annalyn ang lola niya at niyaya niya na itong umuwi na sila. Kaya walang nagawa si Chang Susan kundi ang sumunod kay Annalyn. Sabi ni Chang Susan na ikaw talaga Josa, sumbongera ka naman. Bakit pinapunta mo pa dito si Annalyn? Uuwi naman tayo. Sabi ni Josa na naku Chang Susan, alam kong hindi kita mapipigilan sa pagsusugal mo kahit natatalo ka na. Kaya si Annalyn na lang ang pwedeng makapagpigil sa'yo kaya pinapunta ko na siya dito. Maya-maya nagtanong si Annalyn kung sino ang namatay. Sabi ni Chang Susan na Annalyn na wag mo nang itanong yan dahil uso dito yan, naglalagay sila ng kabaong dyan para maging props nila para sa pasugalan. At nauna ang dalawa na maglakad kaya hindi nila napansin na iwan si Annalyn dahil gusto niyang tingnan kung sino ang patay. Lumapit si Annalyn sa kabaong at laking gulat niya nang makita niya na si Irene ang nasa loob nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Binalikan naman nila Chang Susan at Josa si Annalyn at sinabi nito na, Apo, ano pa ba ang ginagawa mo dyan? Tara na, umuwi na tayo. Habang si Annalyn ikinataranta kung sino ang nakita niya. Tinawag niya si Chang Susan at Josa, Ninang Lola, si Tita Irene oh, si Tita Irene to. Hindi naman makapaniwala si Chang Susan at Josa nang silipan nila kung sino ang nasa loob ng kabaon. At nagulat din sila na makita nila si Irene. Sabi ni Chang Susan kay Josa, tawagan mo agad si Lynette, kailangan niyang malaman ito. At magtatanong naman ako sa kaibigan ko kung saan nila nakuha ang bangkay ni Irene. Habang si Annalyn naman ay agad niyang tinawagan si Harry para sabihin na nakita niya na ang Tita Irene niya. Samantala, nakausap na din ni Josa si Lynette at sinabi niya ang nangyari kay Irene. Hindi makapaniwala si Lynette sa nabalitaan niya. Tungkol kay Irene, napatay na ito. Ayaw niyang isipin na may kinalaman si Carlos sa nangyari kay Irene base sa mga nalaman niya kay Joyce. Natakot bigla si Lynette. Maya-maya ay nakita siya ni Carlos at tinanong kung sino ang kausap niya. Tinitigan ni Lynette si Carlos at sabay sabi na patay na si Irene. Maitatago kaya ni Carlos ang katotohanan na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Irene? Ano ang gagawin ni Lynette? Paniwalaan kaya niya si Carlos? Malamang kaya nila na si Carlos ang pumatay kay Irene? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.